Binatang mayaman, tinapon ng magulang sa probinsya kasama ang matandang yaya. Ngunit, sino itong magandang dalaga na nasa harap niya ngayon? Na nakasuot din ng damit pang yaya? Nagising si Nathan na kumakalamang sikmura dahil sa sobrang gutom at pagbaba niya ay nagtataka siya dahil nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagbaba ng hagdan ay may naaamoy na siyang mabangong aroma. Diretso ng lakad si Nathan at nung nasa pinto na siya ay tinawag niyang kasambahay. "Manang, andito na po pala kayo." Natigilan siya nang humarap ito sa kanya at nakita ang mukha nito. Malayong malayo sa inaasahan niyang matandang babae dahil ang babaeng nakasuot ng uniforme ay walang iba kundi ang babae na nakabangga sa kanya noon sa barko. "Magandang hapon po, sir." Magalang na bati ng babae at yumuko pa ito ng bahagya sa kanyang harapan. "Who are you? At paano ka nakapasok sa bahay ko?" Seryoso niya namang tanong. Ako po ang magiging kasambahay ninyo." Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang pag-ibig ay para lang isang laro kay Nathan Baltazar. Isang laro na dapat ay hindi seryosohin at iyakan na para bang isang bata na natalo sa laro. After all, naniniwala si Nathan na wala namang magagawa sa atin ang pag-ibig na yan. Oo nga at mapapasaya niyan tayo pero ang saya na maidudulot ng pag-ibig ay para bang pareho lang ng saya na dulot ng pagkakaroon ng maraming pera na malaya mong mabibili ang anuman na gusto mo. At kung papipiliin siya kung ano man ang mas pipiliin niya, kung pera ba o ang pag-ibig na yan, hindi siya magiging isang tanga para piliin ang para sa kanya ay walang kwentang pag-ibig. Pera ang pipiliin niya. Dahil kung mapera ka, hindi ka gutom, hindi ka maghihirap. Mabibili mo ang lahat ng gusto mo kahit pa ang mga tao sa mundo. Saka ka lang mapapakain ng pag-ibig na yan kung mayaman ang napili mo. Pero kung hindi, sabay kayong mamumuti ang mata dahil sa gutom. Hindi na siya bata para maglaro kaya halos magbitaw na rin ng sumpa na kahit kailan ay hindi na siya iibig. Hindi na siya magpapatali at magiging isang bilanggo para lang sa isang tao. Sapat na sa kanya na natitikman niya ang sino man ang babaeng gustuhin niyang tikman, kapalit nun ay pera mula sa kanya. Sa isip ni Nathan, kung iibig siya o magpapatali sa kung sino man, ay hindi na siya makakatikim ng ibang putahe. Para bang araw-araw ay parehong putahe na lang mula sa ref niyang matitikman niya. At hindi siya yung tipo ng tao na marunong makontento. Para bang kung sa hapagkainan ay gusto niyang matikman ang lahat ng putahe na nakahain. "Saan ka na pupunta, Nathan?" Tanong ng babae na nakahubot-hubad habang nakaupo sa kama nang makita siyang nagbibihis na at tila ba nagmamadali na. Nilingon ni Nathan ang babae ng ilang segundo habang isinusuot ang pantalon niya. "Home?" Tipid niyang sagot. Nagkasalubong ang kilay ng babae. "Aalis ka na kaagad? Iiwan mo na ako?" "Yeah." Tipid niyang sagot bago sunod na isinuot ang kulay itim na t-shirt na nakuha niya kanina sa sahig dahil sa lahat ng mga ginawa nila kagabi. "Why don't you spend another day with me?" Malandi ang tono ng boses nito. "May trabaho pa akong kailangan tapusin. I'm already late for my meeting." "Kung gano'n, kailan tayo ulit magmi-meet?" "Not again." Nanlaki ang mga mata ng babae dahil sa sagot niyang yon. "What? Anong ibig mong sabihin na hindi na ulit? Akala ko ba gusto mo ako? Niloloko mo lang ba ako? Pinaniwala mo lang ba ako na gusto mo ako tapos ngayon na nakuha mo na kung anong gusto mo sa akin? You're an asshole. Nagtiwala ako sa'yo na sinabi mo na gusto mo ako. Kaya binigay ko sa'yo yung virginity ko. How can you do this to me, Nathan?" Wala siyang panahon para sa drama ng babaeng ito. Sa totoo lang, hindi niya nga rin matandaan kung ano nga bang pangalan ng babae na to. Nag-meet lang silang dalawa sa cafe na malapit sa office niya kahapon.
Ayon sa babae ay isa pa itong university student ngunit nahalina ito sa taglay na kagwapuhan ni Nathan. Na-attract din siya sa ganda ng babae. So he asked her to go on a date with him. Pumayag naman kaagad ang babae na ito. At sa huli, sa kama rin ang bagsak nilang dalawa katulad ng mga nauna. Napakasimple lang ng ganong gawain para kay Nathan Baltazar. Marami na siyang mga babae na nauto sa kasinungalingan niya ngayon. Hindi niya naman alam na naniniwala palang babaeng to sa mga sinabi niya kagabi at noong sinabi niya na gusto niya rin ito, obvious naman na nagsisinungaling lang siya kagabi. Katulad ng iba, ay gusto niya lang itong matikman. At ngayon nga na nakuha niya na kung anong gusto niya na yun na yun. Tapos na siya sa babae. He doesn't want anything to do with her anymore. Kumbaga, basura niya na ito at ang basura ay hindi binabalikan. Bahala na kung sino ang iba pang pumulot para muling mapakinabangan. I liked you. Mas diniinan pa ni Nathan ang word na liked para malaman nito na nakalipas ng pagkagusto niya dito at ngayon ay hindi niya na gusto ito. What about now? Nathan looked at her over his shoulders. Liked is past tense. So no, not anymore. Kagabi lang kita gusto. Hindi na ngayon. What? You asshole! Galit na galit ang tono ng boses ng babae. Hindi niya na lang ito pinansin. Kinuha ni Nathan ang wallet niya at naglabas siya ng cash na nilagay niya sa bedside table. Na dahilan para manlaki ang mga mata ng babae nang makita nito kung ano ang ginawa niya. Kinuha na rin ni Nathan ang relo niya at tahimik na umalis na siya sa hotel room. Hindi niya na pinansin o pinakinggan kung anong sinabi ng babae na minumura na siya. Laging gano'n ang mga senaryo sa tuwing may panakaka one night stand siya, kaya parang nasanay na rin siya. Lahat sila ay galit na galit sa kanya dahil sa sama ng ugali niya at kung gaano siya kawalang puso na basta nilang iiwan ng mga babae na nakakasiping niya at pinaniniwala niya rin na gusto niya matapos niyang makuha ang gusto niya. At para kahit papaano ay mabawasan ng galit nila sa kanya ay nagiiwan siya ng malaking halaga ng cash o kaya naman ay cheque sa kanila. After all, pera naman ang nakakagamot sa lahat. I'm going to be late. Inis na sabi niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang suot na relo. Nasa tapat siya ng elevator at naghihintay na bumukas ito. Nathan doesn't want to receive another reprimand from his father for being late for this important meeting. Good afternoon, Mr. Baltazar. Pagdating ni Nathan sa Baltazar Corporation ay sinalubong agad siya ng sekretarya niya na para bang nakahinga naman ng maluwag nang dumating siya. Kanina pa po kayo hinihintay sa loob ni Mr. Brown, sir. Paliwanag sa kanya ni Raven na kanyang sekretary. Kanina pa po mainit ang ulo niya dahil 2 araw na po siyang naghihintay sa inyo. Gusto niya na nga pong umalis kanina pero pinigil ko. Mabuti na lang po at dumating na kayo ngayon dahil 30 minutes na lang ibinigay niyang oras at kung hindi raw po kayo darating ay aalis na siya at hindi na matutuloy ang kontrata niya sa atin. Napahugot pa si Nathan ng malalim na buntong hininga. He's really in trouble. Ako nang bahala sa kanya. Sabi niya sa sekretarya na tumango naman sa kanya. Okay po sir. Sagot ni Raven sabay ngiti ng bahagya sa kanya. Hindi niya na hinayaan na sumunod sa kanya si Raven sa loob dahil baka madamay lang ito sa galit ni Mr. Brown. Pagpasok ni Nathan sa loob ng opisina niya ay nababagot na si Mr. Brown. Ang una niyang nakita. Sarcastic pa ang tono ng boses na sinalubong siya nito at hindi pinagtuunan ni Nathan ng pansin ang pagiging sarcastic ng matandang lalaki. Bad trip din siya ngayon dahil diretso na agad siya sa opisina niya kahit na wala pa siyang kain at kahit makaligo man lang. Ang lagkit tuloy ng pakiramdam niya hanggang ngayon at gustong gusto niya na rin makatulog. Antok na antok pa siya. Anong oras na rin kasi silang natulog nung babae kagabi. Hindi rin naman naging mahirap ang discussion niya with Mr. Brown. Pinag-aralan niya rin kasi kung anong nakapaloob sa kontrata. Kahit naman nababaero si Nathan at ang gusto ay lagi na lang nagsasaya, kahit papaano siniseryoso naman niya ang trabaho niya sa kanilang kumpanya. Bilang nag-iisang anak ng Baltazar, ay siya lang ang nag-iisang tagapagmana sa kumpanya nila. Kaya kailangan niyang magseryoso sa trabaho kahit papaano. At kahit nang gusto niya lang sana na gawin sa buhay ay laging magsaya at mga babae, wala siyang choice kundi ang gawin din ang responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Maraming salamat, Mr. Baltazar.
Nakangiting sabi sa kanya ni Mr. Brown. Ngumiti rin si Nathan at tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Nagpasalamat din siya sa oras nito at pagkatapos ng meeting na yon ay mas pinili ni Nathan na umuwi na sa bahay niya kahit na may mga trabaho pa dapat siya ngayong araw. Mabuti naman at naisipan mong siputin si Mr. Brown kanina. Nang sandaling makapasok si Nathan sa loob ng bahay niya, tumambad sa kanya ang mga magulang niya na parehong galit na galit. Napahinga si Nathan ng malalim dahil sigurado siya na walang hanggang serbo na naman ang maririnig niya ngayong araw na ito. Pagalit na nagsalita ulit ang kanyang ina. And where did you spend the night again, Nathan? Nambababae ka na naman ba? Lumapit si Nathan sa ina at humalik siya sa pisngi nito. Hotel, Mom. Tipid niyang sagot. Sanay na siya sa galit ng mga magulang niya, kaya ang ganitong araw ay hindi na bago para kay Nathan. Minsan nga ang pakiramdam niya ay ang boses ng ina niya ang magiging dahilan para mawalan siya ng pandinig. With whom again, Nathan? Galit din na nagtanong ang kanyang ama na para bang pagod na sa ugali niya. Can't remember her name. Sarcastic na sagot niya na dahilan para mas lalong maging madilim ang mukha ng kanyang ama. Para bang nag-aalborotong bulkan ang mukha nito na anumang sandali ay sasabog na sa labis na inis sa kanya. Kailan ka ba talaga titino, Nathan? Galit na galit ang mukha ng kanyang ama. Kanina ay paulit-ulit na tumawag sa amin ng sekretary mo dahil late ka na raw sa meeting mo with Mr. Brown. Kalmanteng tumangu-tangu naman si Nathan. Na-late nga po ako kanina, Dad. But at least dumating ako. I overslept last night. Medyo marami rin kasi ang alak na nainom ko kagabi. Though, hindi ko naman intensyon na maglasing. Nagtagis ang bagang ng kanyang ama dahil sa sobrang galit sa kanya. Really? Alam mo ba kung gaano ka-importanteng tao si Mr. Brown at nagawa mo siyang paghintayin ng matagal? E paano na lang kung hindi niya pinirmahan ang kontrata natin sa kanya? Ano na lang ang gagawin natin? Mahalagang tao si Mr. Brown. At ang mga tao na katulad niya ay hindi dapat pinaghihintay na matagal. Swerte na lang na matatawag kung maging ka-business partner natin ang katulad niya. Hinayaan namin na ikaw ang mag-manage ng lahat sa kumpanya natin at maging ng mga contacts natin sa kanya. Dahaling ikaw ang tanging tagapagmana at lahat ng pag-aari natin pagdating ng araw ay sa iyo mapupunta. Ikaw ang mamamahala ng lahat-lahat nang wala ang tulong ko. Pero ano tong ginagawa mo? Napairap si Nathan sa dami ng sinabi ng kanyang ama. At least he signed the contract. Why are you stressing yourself over things na hindi naman nangyari? Nakuha akong tiwala at perma niya. Hindi ba yun naman ang mahalaga? Yes. Nagbuntong hininga ng malalim ang kanyang ama. Pero sa susunod, know your responsibilities. Hindi ka na bata, Nathan. You're already 26. Yeah, whatever. Hindi niya gaanong pinansin ang mga sinabi ng magulang niya. Inilabas niya ang cellphone niya mula sa bulsa nang maramdaman ang pag-vibrate nito. He received a message from the girl last night. Mas pinili ni Nathan na wag na rin pagtuunan ng pansin ang mensahe ng babae na siguro ay puro sumpa sa kanya o kung ano-ano pang mga walang kwentang bagay. Ang binasa niya na lang ay ang mensahe na natanggap niya na mula sa kaibigan niyang si Caleb na nag-aayang mag-inom dahil may problema rin daw sa love life. Nag-reply din si Nathan sa message nito habang napapangisi at ang magulang niya ay putak pa rin ng putak na para bang wala na silang kapaguran. Parehong napabuntong hininga na lang ang magulang niya habang nakatingin kay Nathan na wala namang pakialam sa kung ano man ang sinasabi nila. Kahit siguro anong gawin nila, talagang hindi ito titino. Pakiramdam nga nila kahit siguro lumuha sila ng dugo sa harap nito, sa pagmamakaawa na maging matino na ito ay wala talagang mangyayari. Kinakausap ka namin, Nathan Baltazar. Pagalit na saad ng ina ni Nathan. Naiinis siyang nagbuntong hininga at pinatay na ang cellphone. I'm listening, Mom. Ano tong naririnig namin ng ama mo na nabangga mo na naman ang bagong bili mong sasakyan dahil nakipag-race ka? Nathan grinned mischievously. Yeah, it was really fun actually. But don't worry, nanalo naman ako ng malaking halaga kaya makakabili rin ako ng replacement sa sasakyan na nabangga ko. Sobra-sobra pa nga eh.
I'm planning na bumili ng isa pang sasakyan para may reserba. Inis na napailing sa kanyang ama, sabay humugot ito ng malalim na pagbuntong hininga in an effort to calm himself down. Hindi na talaga namin alam kung ano pang gagawin namin sa'yo. Kabilin-bilin na naman namin sa'yo na wag ka munang magda-drive dahil baka maulit ang nangyari sa'yo 2 taon nang nakakaraan. Pero hindi ka pa rin nakikinig sa amin. Hihintayin mo lang siguro na may mapatay ka na o kaya ikaw na ang mapahamak bago ka makinig sa amin. Hindi na namin alam ng ama mo kung saan kami nagkulang sa pagpapalaki sa'yo para maging ganito ka. Pinalaki ka naman namin ng maayos noon. Wala kaming pagkukulang sa'yo. Pero nagiging ganito ka pa rin. Alam mo, mas makakabuti pa siguro kung ipadala ka lang namin sa probinsya. Kay Manang Solen. Para malayo ka sa barkada at party-party na yan. Tiyak doon matututo kang mamumuhay ng payak at marirealize mo rin kung anong mga bagay na dapat ay mas pagtuunan mo ng pansin. Dahil hindi ka na bumabata. Sabi ng kanyang ina. Dahilan para mawalang ngiti sa kanyang labi at magkasalubong ang makapal niyang kilay. No, matigas niyang sinabi. You can't do that. Mas gugustuhin ko pang mag-hire ulit kayo ng taong magbabantay sa lahat ng mga kilos ko. Kesa naman ipadala niyo ako sa probinsya kasamang matandang kasambahay. At wala kang ibang magagawa dahil nakapagpasya na kami ng mami mo. Pagalit na sagot naman ng ama niya. Besides, mabait naman si Manang Solen. At ang asawa niyang si Sandro, kaya sa tingin namin ay mas mababantayin kanila na maayos. Matuturuan ka rin na mag-asawa ng tamang asal. Hindi ko naman kailangan ng taong magtuturo sa akin kung anong tama at mali. Kaya ko ng sarili ko, Mom, Dad. 25 na ako. Sa inyo na nga rin mismo nang galing. Hindi na ako bata. I don't need a babysitter. At mas lalong hindi ko kailangan na parusahan dahil lang sa nagkamali ako ng isang beses. Mga bata lamang tinatrato ng ganon. Naiinis sa sabi ni Nathan sa magulang. Yes, you're already a grown-up man. But still acting like a kid. Singhal lang kanyang ama. Dad! Shut up. Kung kinakailangang ipasok ka sa kumbento para lang tumino ka man lang kahit kaunti, gagawin namin. His father's face was dark and solemn. Kaya humanda ka. Nakapagpasya na kami na ipadala ka muna sa ating probinsya. Nagbuntong hininga na lang si Nathan bago nagpaalam na aakyat na sa kanyang silid at kahit na nasa kalagitnaan na siya ng hagdan ay narinig niya pa rin ang galit na boses ng magulang niya. Naiinis na siya. Sira na ang araw niya. Kanina ay medyo okay pa naman pero ngayon ay tuluyan ang nasira dahil sa sinabi ng magulang. Ipapadala talaga siya sa probinsya. Hindi pa ba sila nadala sa mga plano nilang mapabagong ugali niya na lagi namang palpak? Ilang beses na ba silang nabigo sa mga plano nilang yon? Nag-hire na rin kasi ang magulang niya ng isang tao na magbabantay sa kanya noon. Ngunit sa huli ay tinanggal nila sa trabaho because may nangyari sa kanila. Nagkataon din kasi na isang maganda at fresh na babae ang napili nila at maging tagabantay niya noon. Ngunit hindi niya naman kasalanan yon. Wala naman kasi talaga sana siyang planong patula ng mga naninilbihan sa kanila. Ngunit inakit siya ng babae nung lasing na lasing siya. And who was he to refuse such a seductive offer? He is just a man, after all. Kaya walang ibang pagpipilian ng magulang niya kung hindi ang sisantehin ng babae sa trabaho nito. Talagang lumuhod pa sa harapan niya ang babae noon dahil ang akala ng babae ay pakakasalan niya ito dahil lang sa may nangyari sa kanila at sa kanya nito sinuko ang pagkababae. Pero syempre, wala siyang balak na gawin yun. Kahit siguro magbanta sila ng kung ano-ano sa kanyang harapan, hindi siya magpapakasal kahit kanino. Hindi siya magpapatali kahit kanino dahil ayaw niya nang maging isang agila na walang layang lumipad at makatikim ng iba't ibang mga putahe sa mundo. After all, he ain't called the Philanderer Prince for nothing. Para kasi kay Nathan, isa siyang agila na malayang lumipad at makakasila ng sisiw na gusto niyang tikman. Well, that's Nathan Baltazar. Hobby niyang manakit ng mga babae. Napakarami ng puso ang nawasak dahil sa kanya. At wala siyang pakialam kung buong babae man sa mundo ang masaktan niya. After all, para sa kanya, ang lahat naman ng babae ay isa lamang Barbie doll.
Na makapasok na siya ng kanyang silid ay agad siyang nagubad ng saplot sa katawan at dumiretso sa shower para makapag-shower na. Wala siyang balak na magstay na matagal sa bahay dahil sigurado siya na puro sermon lang marinig niya buong araw. Aalis na ako, Pips, paalam ni Nathan sa magulang. Hindi niya na hinintay ang sagot ng mga magulang niya. Tumakbo na siya palabas ng kanilang bahay at sumakay na sa kanyang lumang sasakyan papunta sa D. Orville's Club. Kailangan din kasi niyang makapag-practice para sa gig nila mamaya. Maliban sa pagiging isang car racer ay hobby niya rin ang tumugtog sa banda. Isa siyang drummer. Pero parang part-time lang nila ang pagtugtog sa D. Orville Club. Dahil ang lahat ng miyembro sa banda nila ay puro may mga stable job. Kung hindi nga tagapagmana ay mga abogado o doktor. Habang sa loob ng Baltazar household ay halos maiyak-iyak na ang magulang ni Nathan sa inis sa kanilang anak. Hindi na talaga nila alam kung anong gagawin nila sa kanilang nag-iisang anak. Their only son is so stubborn. Ito na nga lang nag-iisang anak nila pero matigas pa sa batong ulo. We need someone that can tame that brat. Wika ni Calista, ang ina ni Nathan. I know, sweetheart. Pero saan naman tayo makakahanap ng magpapaamo sa kanya? Lahat na lang ng inassign natin para patinuin siya ay sumusuko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin sa anak natin. Napailing naman ang ama ni Nathan. Ang tanging iniisip ko na lang na solusyon sa ngayon ay ipadala siya sa probinsya. Doon, tiyak ako na hindi niya magagawa ang lahat ng mga gusto niya na gawin dahil may mga pipigil sa kanya. At isa pa probinsya yon. At hindi niya magagawa sa lugar na yon ang lahat ng katarantaduhan ng batang yon. Nagbuntong hininga naman si Calista. Sa tingin ko ay wala na talaga tayong ibang magagawa kundi ang ipadala nga siya doon. Ayoko man na malayo siya sa atin pero kailangan niya na rin na magbago dahil napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Samantalang nang maiparada ni Nathan ang sasakyan sa car lot ng D. Orville's Club, agad siyang lumabas. Hindi niya pinapansin ang mga malalagkit na tingin sa kanya ng kababaihan na nadaraanan niya dahil sa inis niya. Oh, bakit mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa dyan? Asar sa kanya ng kanyang kaibigan na si Caleb nang makita siya. Tinaliman niya ito ng tingin. Papadala raw ako ng mga magulang ko sa probinsya to teach me the lesson to tame me. Dahil masyadong matigas raw ang ulo ko. Can you believe my parents, dude? Mukha ba akong isang mabangis na hayo para paamuhin? Reklamo niya. At tinawanan lang siya ng kanyang mga gagong kaibigan. Mas lalong naging masama ang timpla ng mukha ni Nathan habang nakatingin sa mga siraulo niyang kaibigan na panay pa rin ang tawa. Akala mo naman ay may nakakatawa sa sinabi niya. Nang hindi pa rin tumigil sa pagtawa si Caleb ay sinipa niya na ang paa nito. Kaagad naman na sinamaan siya nito ng tingin. Why the fuck are you laughing? Nathan scoffed. Pigil pa rin sa pagtawa na umiling si Caleb. Wala, pumasok na tayo. Kanina pa naghihintay ang iba sa loob para makapag-practice na tayo. Baka magalit na naman sa atin ang kalbo nating boss. Sinundan ni Nathan si Caleb papunta sa practice room kung saan naghihintay sa kanila ang iba pang members. The irritated expression remained on his face at pansin din yun ng iba. Ilang members na nung malaman kung anong dahilan ng pag-init ng ulo niya ay nagtatawanan din sila tulad ni Caleb na para bang nakakatawa talaga yon para sa kanila. At hindi nga rin nagkamali si Caleb dahil pagpasok nila sa loob ay pinagalitan na naman sila ng baklang kalbo nilang boss dahil sa late na naman daw sila. Ilang minuto lang naman silang late pero mas maingay pa ang kalbo na to kaysa sa inahing manok na nangingitlog. Hindi na lang pasalamat sa kanila na marami ng mga pumunta sa club na to tuwing weekends dahil sa kanila. Napahikab pa si Nathan sa walang hanggan na sermon ng bakla nilang boss na ang ulo ay mas maliwanag pa sa araw. Lagi siyang punteriya nito. Minsan ay mabait na mabait ito sa kanya at minsan naman ay napakasungit nito sa kanya. Kahit nga wala naman siyang ginagawa ay galit din sa kanyang kalbo na to. Para namang papatok sa mga tao ang club na to kung wala ang banda nila at siya na drummer ng banda. Galit na nilingaw ni Nathan si Caleb nang sipain ito ang paa niya. What? May bagong waitress daw.
cheeks. Inirapan niya ito. I'm not interested, he replied boredly. But I am interested. Tinignan niya ulit ito at ngumisi. What are you waiting for? Get her! I will, but I need your help. They said the brother was scary. Kuya lang, takot ka na. Asar niya pa. Ay galing kulungan daw ang kuya sa kasong pambubugbog. Tinawanan niya na lang ang kaibigan at binalik niya ang atensyon niya sa pag-practice para sa gig nila mamayang gabi. Nathan Baltazar puts a lot of effort into everything he enjoys, including racing and their band. Despite being a complete a-hole, kapag gusto niya kasi talagang isang bagay, ay mas pinag-iigihan niya. Pero, kung napipilitan lang siya gawin tulad na lang ng pamamahala sa kumpanya nila, hindi siya masyadong ma-effort at madalas siyang tinatamad. But still, nagagawa niya pa rin ang tama. Ang sabi ng ibang tao na kay Nathan ang lahat sa mundo. Kaya marami sa mga lalaking inggit sa kanya dahil para bang napaka-perpekto niya na. It's completely understandable that so many people, especially girls, are smitten and obsessed with him. Given his wealth, good looks, height, talent, and intelligence. Let's have a drink later after ng gig. Naiiris pa rin ako sa mga magulang ko kaya gusto ko na magpakalasing. Sabi niya. Bakit? Nakabalik na ba si Mang Jones? Ang tinutukoy ni Caleb ay ang family driver nilang nasa bakasyon sa probinsya nito. Nathan shook his head. Not yet. Our driver is on vacation too, so we can't. And why not? Nakalimutan mo na ba kung anong nangyari 2 years ago? Muntik lang naman tayong mamatay at makapatay dahil sa kagagawan mo. I'm a racer. What are you scared of? Hence the mittens. You're like a monster on the road. Ano pa kaya kapag lasing ka na? Hindi tayo pwedeng uminom mamaya. Walang magsusundo sa atin. Mamaya makasagasa na naman tayo. Come on. I'm sure hindi na naman ako titigilan nila dad tungkol sa pagpapadala nila sa akin sa probinsya kapag umuwi ka agad ako. That's not my problem anymore. Caleb groaned. Besides, may kailangan ding asakasuhin mamaya sa kumpanya. Kahit kailangan talaga ang gago niyang kaibigan. Maging ang ibang mga members ng banda ay ayaw siyang samahan na mag-inom dahil may mga kanya-kanya rin daw silang mga trabaho pagkatapos ng gig nila. Nawalan na rin tuloy siya ng gana na mag-inom kaya umuwi na lang siya sa kanila matapos ang gig nila. Wala rin naman kasi siyang ibang mapupuntahan ngayong gabi at ayaw niya na rin na magtrabaho. Bukas na lang siya papasok sa trabaho. Total, andun naman ang sekretary niyang si Raven para mag-asikasa sa lahat. Fortunately, umalis ang kanyang mga magulang kaya hindi na naman siya pinangaralan. Dumating na ang araw at kailangan niya nang pumunta sa probinsya at walang mapagsidla ng inis na nararamdaman niya. Talagang seryoso sila sa sinabi nila sa kanya na ipapadala siya ng mga ito sa probinsya. Kahit anong pakiusap niya ay hindi sila nakinig sa kanya. Finally, fresh air. Saad ni Caleb nang sandaling makalabas sila ng malaking barko na sinasakyan nila papunta dito. Sumama ito sa kanya para magbakasyon ng 2 araw lang dito sa probinsya. Ay, ang sarap talaga ng pakiramdam na makalanghap ng sariwang hangin at hindi puro polusyon. Para bang nakahinga ako ng maayos? Dagdag pa ni Caleb. Na dahilan para mapairap si Nathan dahil sa sobrang pagiging dramatic nito. You're being dramatic, dude. Kung may makakakita sa'yo ngayon, iisipin na lang na baliw ka na. Saad ni Nathan sa kaibigan. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Nathan habang naglalakad siya sa papag ng barko. Hindi pa sila nakakababa at masyadong malaki rin ang barko na sinakyan nila. Ang totoo niya na hindi naman sana sila sasakay dito dahil may private jet naman ang kanyang pamilya, subalit iyon ang gusto ng magulang niya. Para naman daw maranasan niya rin kung ano ang payak na pamumuhay. Kahit saan siya lumingon ay masasabi niya na probinsyang-probinsya nga ang lugar. Walang mga malalaking infrastructure or buildings. Payak lamang ang itsura ng mga bahay na nakikita niya at kakaiba rin ng dialect na ginagamit nila. Hindi nila yun maintindihan kaya pareho na hindi alam ni Caleb kung anong sinasabi ng mga tao habang nakatingin sa kanila. Maraming mga sakay ng barko at marami rin ng mga nagsundo sa kanilang mga mahal sa buhay.
Ang iba ay nagyakapan at ang iba naman ay may mga lumuluha na. Habang naglalakad si Nathan ay inilipot niya ang kanyang paningin, kaya namang gano'n na lang ang gulat niya nang bigla na lamang may bumangga sa dibdib niya. Ouchie! Nasakta na sabi ng babae habang nakahawak sa noo niya na siyang tumama sa dibdib niya. Hindi sinasadya na pasadahan niya ng tingin ng babae na ito. Nakasuot ito ng kulay pink at lumang dress at sirasirang tsinelas na bagay pa rin sa itsura nito. Ang kulot na buhok na abot hanggang bewang ay nakalugay. May parang panyo rin ang nakatali doon. Simple lang ang itsura nito pero ang tingkad at ang ganda ng taglay. Pasensya na po kayo, Manong, hindi ko po. Paghingi ng pasensya ng babae, sabay angat ng tingin sa kanya at bahagyang natigilan nang makita ang mukha niya. Tila sandali pa itong nakatulala. While Nathan's breath hitched nang matitigan niyang mukha ng dalaga, she looked so beautiful. Flawless tan skin, pointed nose, brown eyes with long lashes, and her lips is like Cupid's bow. Pasensya na po talaga kay Manong. Pag-uulit ng dalaga at bahagyang napakunot ang noo niya dahil sa tawag nito sa kanya. Ang ibig ko pong sabihin, pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya na banggain kayo. May kakaibang accent ang Tagalog nito na noon lang narinig ni Nathan at aaminin niya na nakitan siya doon. Bahagya siyang tumango sa dalaga. It's okay. Pansin niya na may gusto pa sana itong sabihin pero may malakas na boses ng lalaking narinig niya na tumawag na nang sandaling marinig ng babae ay gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi. Raja Miana! Iyon ang malakas na sigaw ng lalaki na nang lingunin ni Nathan ay nakita niyang lalaki na kumakaway habang malaking ngiti. Ibinalik ni Nathan ang tingin niya sa babae na nakangiti rin habang kumakaway din. Basta na lang itong umalis sa kanyang harapan at tumakbo palapit sa lalaki. Nakasunod ang tingin sa babae na yon. Kung ganon, Araja Miana pala ang pangalan ng babae na yon. Kahit pangalan nito ay maganda rin. Bagay na bagay sa dalaga. Namulsa siya at bahagya nang napakunot ang noo niya nang gumalaw ang barko dahilan para na out of balance ang babae. Pero agad din itong nasalo ng lalaki at pareho sila na nagtatawanan at nagyakapan. Sa isip ni Nathan ay baka mag-asawa o kaya naman ay magkasintahan ng dalawa. May itsura din naman ang lalaki at masasabi niya na bagay din ang dalawa. Ngunit sa hindi rin malaman na dahilan ay bigla rin ang pag-asim ng kanyang muka. Hindi niya rin mawari kung anong dahilan nun. Napabalik si Nathan sa realidad nang may nagtapik sa balikat niya. Nang tingnan niya kung sino yon ay si Caleb. Nakatingin rin ito sa direksyon ng dalaga na tinitingnan siya. Sino yon? Bakit titig na titig ka sa kanya? I don't know. Sabay kibet balikat niya. Ano? Tutunga nga na lang ba tayo dito o pupunta na tayo sa ancestral house niyo? Sumagot siya. Tara na. Dito na rin siguro ang sundo natin. Tiningnan niyo muna ang direksyon ng dalaga kanina at napakunot ang noo nang makitang wala na ito doon. Napailing si Nathan sa kanyang sarili bago sumunod sa kaibigan niyang nauna na. Maayos naman po siguro ang bahay na tutuluyan namin doon, tama po ba? Tanong ni Nathan sa matandang lalaki na sumundo sa kanila kanina sa pier gamit ang lumang pick-up truck. Opo sir, nalinis na po namin ang bahay ng mabuti ng asawa ko. 1 linggo ho namin na nilinis yon para mas maging maayos ang pananatili niyo. Gumagana rin ang lahat ng mga aircon doon. Kayo po ba ng asawa niyong makakasama ko roon? Tanong niya ulit habang si Caleb naman ay abala sa view na nadaraanan nila. Opo sir, pero may bahay naman po kami sa malapit kaya kung ayaw niyo nang may kasama ay pwede kami sa aming tahanan. Madalas din kasi nawala ako at ang aking asawa dahil madalas ako sa laot o kaya naman ay sa bukid. Habang nasa biyahe sila ay hindi maalis sa isip niya ang mukha ng babae kanina. Iyon ang unang beses na masasabi ni Nathan na pinaka na-attract siya sa isang babae. Noon kasi ay sapat na sa kanya na maganda ang babae na nakakasama niya. Ngunit sa babae na yon, hindi lang ito maganda. Pero may kakaibang dating din na hindi niya maipaliwanag. Nang mahuli ni Nathan ang kanyang sarili na kung ano-ano ang iniisip ay mariin siyang napapikit at para bang gusto niya na ring sapakin ang sarili niya ng malakas. Nang sa ganon ay maaalis ang anumang mga iniisip niya.
Pinigilan niya na lang ang sarili na huwag gawin ang iniisip dahil ayaw niya na isipin ni Caleb na nababaliw siya. Makalipas ang halos kalahating oras sa biyahe mula sa pier, ay narating na rin nila ang ancestral house ng kanilang pamilya. Hindi yung ganong kalaki at lumang-luma na rin ang style pero bago naman ang pundasyon ng bahay dahil palagi itong pinapaayos ng magulang niya kapag may konting sira. Not bad, sabi ni Caleb habang nakatingin sa bahay. Maganda naman pala ang bahay niyo dito. Vintage. Sa tingin ko ay mas makakapag-relax ka kapag nandito ka. Hindi na lang siya sumagot at bastang pumasok na rin siya sa loob. Nagpaalam sa kanilang matandang lalaki na pangalan ay Sandro na kailangan na raw nitong maiwan sila dahil sa may trabaho pa ito sa bukid na kailangan tapusin. Bukas pa raw ng hapon ang dating na magiging yaya niya para matulungan siya sa lahat ng mga gawaing bahay at pagluluto dahil wala siyang kaalam-alam sa mga ganong bagay. Inaasahan na ni Nathan na matandang babae ang magiging yaya niya. Marahil si Manang Solen na asawa noong matandang Sandro kanina. He stretched his arms at nang makapasok na sila sa loob ng bahay and sat on the couch, he pulled out his phone from his pocket to message his mom just to inform her na nasa bahay na nila siya. Bilin din kasi sa kanya ng magulang niya na i-inform siya pagkarating na nila. After a second, imbes na mag-reply ang matanggap niya ay tumawag sa kanya ang kanyang ina. Nathan! Hindi iyon ang kanyang ina kundi ang kanyang ama pala. Dad! Sabit niya. Nariyan ka na ba sa ancestral house natin? Tanong ng ama. Yeah. Malumanay niyang tugon. Good. Nariyan ba si Manang Solen at ang kanyang asawa? No. Sagot ni Nathan sabay sandal ng likuran niya sa kinauupuan. Bukas pa raw sila pupunta dito. Is that so? Wika ng ama. Well, I hope kahit papaano ay nagustuhan mo naman ang bahay natin dyan. Mula ngayon ay dyan ka na muna titira. So you should get used to it. I know. Tugon ni Nathan sabay nagbuntong hininga siya ng malalim. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang ama sa mom niya mula sa kabilang linya. Sunod ay narinig niya na ang boses ng kanyang ina. Nathan anak, nasa probinsya ka na ba? Sa bahay? Kamusta naman dyan? I'm sure magugustuhan mo dyan dahil magandang lugar na yan. Excited na sabi ng kanyang ina. Yeah, it's good. Sabay niya na lang kahit pa ang totoo ay hindi niya pa feel dito. Samantalang sa isang bahay na ang bubong ay gawa sa anahaw, nakaupo ang isang dalaga na nakasuot ng puting bestida sa kanilang balkonahe. May hawak itong pamaypay dahil kakatapos lang na ayusin ang binilad na palay. Mia! Mula sa malayo ay narinig na ng dalagang si Araja Miana o mas kilala sa tawag na Mia, ang boses ng matalik niyang kaibigan na si Luisiana. Habang tumatakbo ito palapit sa kanya. Malawak ang ngiti sa labi ni Luisiana kaya hindi niya maiwasan na hindi magtaka. Oh, bakit? Nagtataka na tanong niya kay Luisiana nung nasa harapan niya na ito. May balita ako sa'yo. Tila ba kinikilig na pagbabalita nito? Dumating na raw ang anak ng may-ari ng ancestral house na binabantayan ng mga magulang mo. Kaninang umaga lang daw dumating. Talaga? Kung ganun ay bukas na bukas ay tuloy na rin pala ang paglipat ko sa bahay na yon. Sad naman ni Mia. Ha? Nagtataka namang naupo si Luisiana sa kanyang tabi. Bakit ka naman nilipat sa ancestral house na yon? Doon ba kayo titira? Hindi. Ako lang daw pansamantala doon muna titira. May sakit kasing inay kaya hindi siya makakapanilbihan sa boss namin kaya ako daw munang pansamantala na papalit sa kanya. Paliwanag niya. Talaga ba? Ang swerte mo naman pala at makakasama mo sa iisang bahay ang anak ng amo niyo. Balita ko ay gwapo raw yun. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Sana nga maging maayos ang lahat. Samantalang unang gabi naman ni Nathan sa bahay nila ay hindi na agad siya nakatulog ng maayos dahil sa ingay ng kung anong klaseng mga ibon sa labas ng bahay. Ang resulta ay pareho silang walang naging maayos na tulog ni Caleb kinabukasan. Kailangan na makabalik ni Caleb sa Maynila sa lalong madaling panahon dahil sa nagkaroon ng problema ang kumpanya nito kung kaya naman ay naiwan siyang mag-isa sa bahay. At dahil nga sa walang maayos na tulog si Nathan ay nakatulog din siya pagsapit ng tanghali.
dahil hindi na nag-iingay ang ibon na hindi nagpatulog sa kanya kagabi. Nagising si Nathan ng kumakalamang sikmura dahil sa sobrang gutom at pagbaba niya ay nagtataka siya dahil nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagbaba ng hagdan ay may naaamoy na siyang mabangong aroma na para bang may nagluluto sa kusina. Noong una ay sumagi sa isip niya na baka may magnanakaw na nagluluto ngayon para sa kanya, ngunit naalala niya na ngayong araw pa lang dating magiging kasambahay niya. Diretso na naglakad si Nathan at noong nasa pinto na siya ng kusina ay tinawag niyang kasambahay. "Manang, andito na po pala kayo." Natigilan siya nang humarap ito sa kanya at nakita ang mukha nito. Malayong malayo sa inaasahan niya na isang matandang babae dahil ang babaeng nakasuot ng uniforme ay walang iba kundi ang babae na nakabangga sa kanya noon sa barko. Magandang hapon po, sir." Magalang na bati ng babae at yumuko pa ito ng bahagya sa kanyang harapan. "Who are you? Paano ka nakapasok sa bahay ko?" Seryoso niya naman na tanong. Ako pong magiging kasambahay ninyo?" Nagtaka lalo si Nathan dahil sa pagkakatanda niya ay si Araja Miana ang pangalan nito. "You're Solen?" Hindi po, sir. Ang ina ko po ay si Solen. Ako po si Araja Miana. Pero Mia na lang po ang itawag niyo sa akin. Paliwanag nito. Ako po munang papalit sa aking ina dahil nagkaroon po siya ng sakit at ang abiso po ng doktor ay bawal po siyang mapagod. Napatango naman si Nathan at nawala ang kanyang pagtataka. "I see." Tumango din ang dalaga na para bang sobrang takot na takot at ilang sa kanya. "Nagluto na po ako para sa inyo, sir. Napansin ko po kasi na wala kayong pagkain." Tumango lang si Nathan at hinayaan ng dalaga na tapusin ang pagluluto. Lumapit siya sa dining table at doon siya naupo. Pinagmamasdan niya rin ito ng maganda ng pagkain para sa kanya. Maging ang kilos ng dalaga ay hindi makabasag pinggan. "Kumain na po kayo, sir." Nakangiting saad ng dalaga na matapos ito sa pagpe-prepare ng pagkain niya. "May gusto pa po ba kayong ipagawa sa akin?" Umiling si Nathan. "No." "Kung ganon, maaari ko po bang ayusin ang mga gamit ko sa aking magiging silid?" "Oo nga pala. Makakasama niya ito dito sa bahay." "Sure." Tipid niyang tugon. Bahagyang yumuko naman ang dalaga sa harapan niya bago naglakad palabas ng kusina. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Binalik niya na rin ang atensyon niya sa pagkain na nasa kanyang harapan. Kinuha ni Nathan ang kutsara at tinikman ang sabaw ng sinigang at sandali siyang napatigil dahil hindi niya inaasahan ang lasa ng sinigang na ito. Buong buhay ni Nathan ay ngayon lang siguro siya nakatikim ng sinigang na ganito ang lasa. It's delicious. Lahat po ba to'y kailangan kong laban, sir? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Mia habang nakatingin ito sa tambak ng labahan na nasa harapan nito. "Yes," sagot niya at bahagyang ngumiti dito. "May problema ba doon, Mia?" Wala po, sir," sagot nito at umiling-iling pa. "Huwag po kayo mag-alala. Tatapusin ko po ito agad." Tumango si Nathan. Pinipigilan niya ang pangiti niya. Kung tutuusin ay hindi naman mga labahan ang mga kailangan nitong labhan. Lahat yon ay hindi niya pa nasusuot pero gusto niya lang talagang pahirapan ang kasambahay niya para kapag nalaman yon ng magulang niya ay maiisip nila na hindi na siya magbabago at kahit anong gawin nila ay wala na silang ibang magagawa kundi ang tanggapin na lang yon. "Pagkatapos mo dyan ay linisin mo rin ang ikalawang palapag ng bahay. May nakikita ako ng mga alikabok doon." Utos niya ulit. Tumingin ito sa kanya tumango. "Opo, sir. Magsisimula na rin po agad ako sa paglilinis habang umiikot ang washing machine. Ano po palang gusto niyong ulam mamaya?" "Chicken curry," tugon niya. Proven niya na masarap magluto si Mia. Kaya naman sigurado na rin si Nathan na madja-justify nito ang pagkakaluto sa paborito niyang ulam. Lingid sa kaalaman ni Mia ay pinapanood niya ito habang abala ito sa paglilinis. Hindi naman alam ni Nathan kung dapat ba siyang maawa o matuwa dahil nakikita niyang nahirapan na ito. Pabalik-balik ito sa paglalaba at paglilinis sa taas. "Sir, magsasampay lang po ako sa likod. Pagkatapos ko ay magluluto na po ako."
Sabi nito sa kanya nang magkasalubong sila. Tila bigat na bigat ito sa mga dala na nilabahan na nakalagay sa plastic. Nang mapuna nito na nakatingin siya sa daladala nito, mas mabilis po kasi matuyo ang mga nilabahan kapag sa likod nakasampay. Nagbuntong hininga pa si Nathan. Wala naman sana siyang balak na tulungan ito dahil sa ang gusto niya ay pahirapan lang ito. Pero nang makita niya na hirap na ito sa mga dala, ay tila kusang kumilos ang mga paa niya. Lumapit siya sa dalaga at kinuha niya ang dala nito. Tila nagulat naman ito sa ginawa niya at hindi agad nakapag-react. Naglakad na siya papunta sa likod ng bahay habang si Bia naman ay sumunod sa kanya. "Dito niyo na lang po ilagay, sir," sabi nito sa kanya. Sumunod si Nathan at nilagay niya ang dala kung saan ito sinabi. Pagkatapos ay umalis din kaagad siya nang hindi man lang tinitingnan ng dalaga. "Sir, gising po ba kayo?" Nakahiga si Nathan sa kanyang kama at naglalaro ng mobile games nang kumatok ng sunod-sunod si Mia sa pinto. "What is it?" Tanong niya na medyo naiinis. "Nakapagluto na po ako, pwede na po kayong kumain." Nang sandaling sabihin niyo ni Mia ay agad siyang bumalikos ng tayo mula sa kama at gusto niya na sapakin ang kanyang sarili na mapagtanto niya kung bakit siya na-excite. "Gusto niyo po bang ipaghanda ko na kayo, sir?" Nagtanong ulit ito sa kanya. "Yes," sagot ni Nathan na bahagyang pinakalma ang sarili. "Bababa na rin ako." "Okay po, sir." Nung alam niya na wala ng dalaga sa tapat ng pinto ay saka lang siya lumabas. Pagpasok niya sa kusina ay naabutan niya itong nagpe-prepare pa rin at nang makita siya ay ngumiti ito sa kanya. Iyong tipo ng ngiti na nakakatunaw. "Kumain na po kayo, sir," nakangiting sabi nito sa kanya. "What about you? Kumain ka na ba?" Tanong niya habang naghihila ng upuan. Mamaya na lang po ako pagkatapos ninyo," sagot ng dalaga. "You can join me if you want," sabi niya dito. Pero, "I don't mind." Pinutol ni Nathan ang sasabihin nito. "You can join me here." Nag-aalangan man ay tumango naman si Mia. Naghilan na rin ito ng silya sa tapat niya at naupo. Halata sa dalaga ang labis sa pagkailang sa kanya na halos hindi nga nito magawa na tumingin sa mga mata niya. Tahimik lang sila habang kumakain at gano'n ang laging ganap nila sa sumunod na mga araw. Laging maraming mga ginagawa si Mia habang siya ay walang ibang ginagawa kundi ang paggalitan nito o kaya naman ay utusan. Minsan nga maging si Nathan ay nagtataka na rin kung paano nagagawa ng dalaga na tagalan siya dahil batid niya na masyadong mahirap ang sumunod sa lahat ng mga utos niya. "Hey, hintayin mo ako!" Tawag ni Nathan kay Mia. Andito sila ngayon sa gubat dahil ang sabi niya dito kanina ay gusto niyang mamasyal sa gubat dahil sa bagot na siya sa bahay. "Mia, wait!" Tumigil si Mia sa paglalakad. Umikot paharap sa kanya at namewang. "Akala ko po ba'y kaya niyong mag-isa dito, sir?" May pang-aasar sa tono ng boses ng dalaga na bahagyang nagpagulat kay Nathan dahil hindi niya lubos akalain na may ganoong side rin pala ito. Palagi rin kasi itong timid pagdating sa kanya. "Nagkamali ako." Pag-amin niya na hingal na sa kakalakad. "Huwag mo akong iwan. Hindi ako sanay sa ganitong lugar kaya baka hindi na ako makauwi sa atin." Kahit na malayo pang distansya niya ay kita niya pa rin ang bahagyang pagtaas ng kilay nito sa kanya. Lumapit si Nathan kay Mia at hingal siya na huminto sa harapan nito. Napangisi naman sa kanya si Mia. "Akala ko po ba strong ka, sir? Bakit pagod na pagod ka na ngayon kahit pa kaunti pa lang nilalakad natin?" Hindi pa rin naaalis ang pang-aasar sa tono ng boses ni Mia. Si Nathan na noon ay nakahawak sa tuhod ay tumingala kay Mia. "You call that malapit? Sobrang layo na ng nilakad natin. Pakiramdam ko nga'y mamamatay na ako sa sobrang pagod." Napangisi ulit ito sa kanya. "Pero malayo pa pong kailangan nating lakarin. Plus ang pabalik pa namin. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na hindi ko po kayo kayang buhatin kung mahihimatay kayo dito." Bigla siyang umayos ang tayo. "Sino mahihimatay? Walang mahihimatay dito. I'm strong."
Umiling-iling si Mia. Bakit parang pagod na po kayo ngayon, sir? Hindi nagpapanggap lang ako kanina. Sabi niya. Ayaw niya naman na mas lalo siyang mapahiya dito dahil pagod na agad siya. Habang si Mia naman kahit pawis sa noo ay wala. Nagpapigil ng ngiti na tumango si Mia. Okay po. Sabi niyo yan, sir Patuloy sila sa paglalakad hanggang sa hindi na makaya ni Nathan ang pagod at nagmakaawa na siya kay Mia na kung pwede ba silang magpahinga. Para bang wala man lang kapaguran na naramdaman si Mia pero pumayag ito na magpahinga sila sa ilalim ng malaking puno ng kahoy. Sumipol din ang dalaga dahil nagtatawag daw ito ng hangin. Ganon daw kasi sa probinsya nila kapag sumisipol. Ang ibig sabihin ay nagtatawag ito ng hangin. Sanay na sanay ka ba talaga na umakyat ng bundok, Mia? Tanong ni Nathan na pagod pa rin. Ang likod niya ay nakasandal sa puno at nagpapaypay gamit ang sombrero niya. Opo. Sagot naman ni Mia na naiinitan na rin. Madalas po kong sumama sa magulang ko na umakyat ng bundok. Minsan ay si Ralph naman ang kasama ko. Nanguhuli kami ng mga ibon. Ralph? Bika niya. Naaalala niya ang lalaki sa barko noon. You mean yung lalaki na sinundo mo nun sa barko? Tumingin sa kanya si Mia tumango. Opo, kababata ko po siya. Kababata? Hindi mo siya boyfriend? Ewan niya rin ba at bakit tinatanong niya ito ngayon habang nagulat naman si Mia? Naku, hindi po sir. Kababata ko po si Ralph at magkaibigan lang kaming dalawa. Oh, aniya. Akala ko boyfriend mo siya. Sobrang close siya kasi sa isa't isa nung una ko kayo nakita. Ganun lang po talaga kami, sir. Matagal na rin po kasi kaming magkaibigan. Hindi naman maintindihan ni Nathan ang sarili kung bakit para bang natuwa siya nung malaman niya na hindi pala nobyo ni Mia ang Ralph na yon. Mahaba ang nilakad nila at hanggang sa hindi na nga makaya ni Nathan ang labis na pagod at talagang nahimatay na siya habang si Mia naman ay para bang baliwala lang ang pagod. Nakuha pa nga siyang pagtawanan ng dalaga dahil sa mga nangyari sa bundok. Mula nung araw na nagpasya sila na mag-hiking, kahit na hindi naman siya sanay doon, ay naging malapit na din silang dalawa ni Mia sa isa't isa. Sir! Mula sa kusina ay narinig ni Nathan ang pagtawag sa kanya ni Mia at agad naman siyang nagmadali na puntahan ito na sa pag-aakala na baka may kung ano nangyari dito. Oh, ano nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Nakangiti namang humarap sa kanya si Mia at pinakita ang hawak na cake. Tapos ko na pong i-bake ang cake. Na walang pag-aalala na ramdaman ni Nathan at napangiti nang makita ang ngiti sa labi ni Mia. Wala talagang kapantay ang mga ngiti nito. Really? Lumapit siya dito at tinignan ang binig nito na strawberry cake. It looks good. Masarap din. Pagyayabang pa ni Mia. Really? Nangaasar niyang tanong. Oo naman, tikman mo pa. Kinuha nito ang tinidor at kumuha ng small amount lang ng cake. Humarap sa kanya at saka sinubuan siya. Ayan, tikman mo. Nakangiting sabi nito. Habang nakatingin siya sa mga mata nito na para bang nangaakit, dahan-dahan na nilapit ni Nathan ang bibig niya sa tinidor na may cake at sinubo niya iyon. Natigilan naman si Mia at nakatitig lang sa kanya. Sabi niya na para bang sarap na sarap. Tastes good. Dinilaan niya pa ang labi niya at noon lang nakagalaw si Mia na mas lalong namula ang pisngi. Binalik nito ang tingin sa cake. Sabi ko naman sa'yo masarap akong mag-bake Bagay na sinang-ayunan naman ni Nathan. Nakukitan siya sa mapula nitong pisngi kaya napapangiti siya. Nang hindi na siya makatiis ay kumuha siya ng color pink whipped cream mula sa cake at pinahid niya sa lumumulang pisngi ni Mia na agad naman nagumanti sa kanya kaya napuno ng halakhak ang kusina. Habang lumilipas ang araw ay mas lalo nga silang nagiging malapit na dalawa. Bawat araw na silang magkasama ay laging exciting at masaya at masasabi ni Nathan na gusto niya na ngayon dito sa probinsya kaysa sa Maynila dahil kay Mia. Ngunit kung may isang bagay man siyang hindi gusto, yon ay ang pagiging close ni Mia at na Ralph.
Ewan niya ba pero para bang nakakaramdam siya ng selos, bagay na hindi niya nararamdaman noon. Katulad na lang ngayon, habang nakikita niya si Mia na masayang kausap si Ralph, ay animoy nag-aapoy ang ulo niya sa sobrang init ng ulo niya at ang dugo niya ay kumukulo na rin. Ayaw na ayaw niya talaga na makita niya si Ralph kasama si Mia dahil nakakaramdam siya ng selos na ayaw niyang maramdaman. That a-hole. Inisasabit ni Nathan nang makita niyang yakapin ni Ralph si Mia. Kumaway-kaway pa si Mia kay Ralph nung paalis na ito. Nung pumasok na ulit si Mia sa loob ng bahay, ay nakita siya nito na nakasandal sa hamban ng pinto. Nakahalukip-kip siya at taas ang kilay. Magiging masamang boss na ba ako kung sasabihin ko sa'yo na gusto kong lumayo ka sa lalaki na yon? Po? Bakit niyo naman po ipapagawa sa akin yun? Tanong ni Mia at huminto sa harapan niya. Siguro dahil bisit na bisit ako sa lalaki na yon? Makita ko pa lang siya, nagiinit na agad ang ulo ko sa inis. Nagtaka lalo si Mia. Bakit naman po, sir? Ano po bang maling nagawa sa inyo ni Ralph? Mabait naman po yun. Kilala ko siya. Napahinga siya ng malalim dahil talagang pinagtatanggol pa nito sa kanya ngayon ang lalaki na iyon. I just hate him because he's trying to steal you from me. Pag-amin niya. At alam ng langit na wala siyang alam kung paanong bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin yon. Ha? Ang sabi ni Mia na natitigilan sa pinagtapat niya. Gusto ni Nathan na sapakin ang sarili niya pero mas pinili na sabihin na lang kay Mia kung ano ang nararamdaman. Maybe because I'm jealous of him. Pag malapit ka sa kanya, naiinis ako. Kapag hinahawakan ka niya, gusto ko siyang sapakin ng sobrang lakas. Mas lalo pang natigilan si Mia dahil sa mga sinabi niya. Bakit? I don't know. Hindi ko rin alam kung bakit. Sabay nagbuga siya ng malalim na paghinga. Siguro dahil gusto na kita kaya ganun. Po? Gusto niyo ako? Hindi pa ako sigurado, okay? Siguro, ewan. Kailangan ko pa ng panahon para alamin ko kung ano bang totoo pero sa ngayon, sigurado ako na nagsiselos ako sa lalaki na yon. Kaya hanggat maaari ay lumayo ka sa kanya. Sabi niya. Halos ibaon na ni Nathan ang kanyang sarili sa hukay dahil sa sobrang hiya niya sa pag-amin niya kay Mia. Kulang na nga lang ay magkulong na siya sa kwarto niya sa sobrang hiya. Dahil hindi niya lubos akalain na darating ang araw at aamin siya ng ganon dahil sa isang babae. Ang sabi niya pa naman sa kanyang sarili noon ay hindi siya iibig pero parang kinain niya rin ang lahat ng mga sinabi niya ngayon. Samantala, hindi naman makapaniwala si Mia sa mga ipinagtapat sa kanya ni Nathan. At hindi niya mapigilan na hindi maging masaya. Nagtatatalo ng puso niya dahil sa sobrang saya. At sa mga sumunod pang araw at linggo ay mas lalo pa nga silang naging malapit ni Nathan. Hindi na rin lubos sa kalain ni Mia na darating ang araw at magiging ganito sila kalapit ni Nathan. Hindi niya lubos sa kalain ang lahat ng ito. Alam ko umiibig ka sa kanya, Mia. Seryoso na sabi ng kanyang ina habang magkausap sila ngayon sa ancestral house. Bumisita kanina ang magulang niya at si Nathan ay umalis para maglibot-libot dahil nababakot na raw sa bahay. Batid namin ng iyong ama na nagkakamabutihan na kayong dalawa. Hindi mo man sabihin pa sa amin ay pansin namin yan. Dagdag pa ng kanyang ina. Yumuko naman si Mia. Iniisip niya na baka magalit sa kanya ang mga ito dahil kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang ina noon na hindi siya maaaring umibig sa anak ng amo kahit pagaano pa ito kakisig at kagwapo. Dahil ang isang tulad nito ay kahit kailan hindi iibig sa isang tulad niya na mahirap lang. Hindi ka namin masisisi at hindi ka rin namin huhusgahan. Pagpapatuloy ng kanyang ina, kaya muli siyang napaangat ng tingin. Pero sa tingin namin ng iyong ama, ay ito na rin ang tamang panahon para malaman mo kung anong totoo. Ano pong totoo? Kinakabahan at nag-aalala na tanong ni Mia. Tungkol sa pamilya niya. Sagot ng kanyang ina at humugot ito ng malalim na paghinga.
At kung anong kinalaman nila sa nangyari nun sa tunay mong mga magulang. At kung ano rin ang kinalaman ng magulang mo sa lolo ni Nathan na si Alexander. Biglang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ng kanyang ina. Oo, alam ni Mia na hindi niya tunay na magulang si Solen at si Sandro. Sila lamang ang nag-aruga sa kanya noong nawalay ng sabay ang kanyang mga magulang dahil sa isang malagim na trahedya na kumitil pareho sa kanilang mga buhay. Ngunit silang dalawa nang itinuturing niya na magulang. Bakit po? Ano pong kinalaman nila sa nangyari sa aking tunay na magulang? Sino po ba si Alexander Baltazar? Paano nagkaroon sila ng kinalaman sa nangyari sa isa't isa? Ang mga magulang mo ang dahilan kung bakit namatay si Don Alexander, na lolo ng lalaking iniibig mo ngayon. Natigilan siya at hindi agad nakapag-react. Sa katunayan, ang alam ng ibang tao sa dating lugar kung saan kayo nakatira noon ay ang mga magulang mong pumatay kay Don Alexander. Nagkaroon ng gulo na dahilan kaya binigay ka sa amin ng mga magulang mo para kami mag-alaga sa'yo dahil gusto nila na mailayo ka sa mga taong nagagalit sa kanila dahil sa mga nangyari kay Don Alexander. Pero alam ko kung anong totoo. Hindi silang pumatay, pero silang naging dahilan. Paliwanag ni Solen habang naestatwa naman si Mia sa kinauupuan niya. Hinayaan niya lang na makapagpaliwanag ito dahil gusto niya ring marinig kung ano man ang tunay na dahilan dahil ngayon pa lang ay nasasaktan na siya sa nalaman na ang tunay niyang mga magulang ang dahilan ng pagkamatay ng lolo ng lalaking mahal niya. Lingid sa iyong kaalaman, hindi mahirap ang tunay mong magulang. Sa katunayan ay isa sila sa pinakamayaman at may impluwensyang tao noon sa Pueblo Vizcaya. Malayo ang lugar na yon dito. Dati rin na kaibigan ng magulang mo ang lolo ni Nathan na si Alexander Baltazar. May-ari rin sila ng mga malalaking kumpanya at isa pa silang business partner. Nagpa siya noon ang iyong ama na si Achilles na tumakbo bilang gobernador sa Pueblo Vizcaya. Subalit meron siyang nakalaban na isang malaking tao mula sa kabilang partido na tumatakbo rin sa parehong posisyon. Maraming mga pagbabantaan na natanggap nila noon. Isang gabi, sinundo ng driver ng iyong ama si Don Alexander para sa isang meeting. Pero habang nasa daan na bigla na lang silang tinambangan ng tao na alam namin na mula sa kalaban ng partido ni Achilles. Inambush ang sasakyan nila. Pinaulan na ng bala na naging dahilan para makitil ang buhay ng dalawang taong nasa loob ng sasakyan. Ayon sa mga lumabas na investigasyon sa nangyari, dapat daw ang magulang mo ang tatambangan ng gabing yon. Pero ang hindi nila alam ay si Don Alexander nasa loob ng sasakyan na yan. Hindi naman magawa mapangalanan ni Mia kung ano ang kanyang nararamdaman ng gabing yan dahil sa sinabi ng kanyang inay. Kung ganoon, ang magulang niya palang dahilan kung bakit namatay ang lolo ni Nathan. At matapos mamatay ang lolo ni Nathan at malaman ng mga tao na nakalaban ng kanyang ama na mali ang tao na kanilang tinambangan, ay sinunod agad nila ang magulang niya na dahilan para mamatay din ang mga ito at hindi siya mabigyan ng pagkakataon na makasama sila. Matapos ang lahat ng nalaman niya ay hindi na alam ni Mia kung may mukha pa ba siyang maihaharap kay Nathan. Buong araw siyang nagkulong sa kanyang silid. Walang tigil sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Samantalang hindi naman maalis kay Nathan ang pag-aalala habang hinihintay niya ang paglabas ni Mia sa kwarto nito. Hindi niya alam kung ano ang tunay na nangyari pero daman niya na may mali. Nakita niya kanina na umiiyak si Mia bago ito nagkulong sa kwarto nito. Buong araw siyang naghintay hanggang sa wakas ay bumukas na ang pinto ng kwarto ni Mia at agad niya itong nilapitan. Maga ang maganda nitong mga mata na halatang umiyak. Hindi niya makayang makita ang nagkakaganito ang babaeng mahal niya. Are you okay? Are you hungry? Do you want coffee? Sunod-sunod na tanong ni Nathan sa dalagang walang emosyon ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi ako nagugutom. Sagot ni Mia sa malamig na tono. Anong problema, Mia? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Itigil na natin to, sir. Diretso sa ni Mia habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Nathan. Kung ano man ang mga nangyari sa atin noon,
Mas mabuti siguro kung ibaon na lang natin ang lahat sa limot. At gusto ko na rin na mag-resign. Marami naman ang mga nagnanais na mag-apply dito na kasambahay mo kaya mabilis lang makakahanap ng magiging kapalit ko. Naninigas naman si Nathan sa kinatatayuan niya dahil sa sinabi nito. Napadako ang tingin niya sa hawak nitong malaking bag. What? But why? Naguguluhan niyang tanong. Dahil gusto ko nang umalis. Nagsasawa na ako dito sa trabaho ko. Mas lalo naman siya nagtaka at naisip na baka nga'y may mali nga siyang nagawa dahil kahapon ay maayos pa sila. Tapos bigla na lang mangyayari to ngayon. Pero bakit? Did I do something wrong? Wala kang maling nagawa, Nathan. Sagot ni Mia. Sadyang napagod lang talaga ako. Kahit ilang beses na itanong ni Nathan kay Mia kung anong dahilan nito, basta ay bigla na lang itong umalis dala ang mga gamit nito. Wala siyang kahit anong ideya kung ano man ang maling nagawa niya. Sinubukan niya itong sundan sa bahay nito at nagtanong na rin siya sa mga magulang nito kung ano nga bang mali niya, ngunit maging sila ay walang alam. O sadyang ayaw lang talaga nila na sabihin sa kanya. 2 araw nang lumipas at hanggang ngayon ay wala pa rin Mia ang bumabalik. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung anong mali na nagawa niya. Makailang beses niya nang sinubukang tawagan ng dalaga pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. For God's sake. Nananatili pa siya ng buong araw sa harap ng bahay ng mga ito at nagbabakasakali na lumabas ang dalaga. Pero wala siyang nakita ni anino nito. Dumating si Caleb sa bahay niya nang walang pasabi dahil sa stress na raw ito sa trabaho nito sa Maynila at gusto na makapagbakasyon at makapag-relax kahit na sandali. Hinayaan niya lang ito. Hindi nga niya alam kung ano pang pinagagawa ni Caleb. Palagi rin kasi siyang wala sa bahay niya para magbakasakali na makausap niya si Mia at malaman kung anong dahilan at bigla na lang siya nitong iniwan. Gago ka, you scare the hell out of me. Inis na sabi sa kanya ni Caleb nang bigla siyang naupo sa tabi nito. Kagagaling niya lang sa bahay nila Mia pero hindi niya na ito nakausap kahit sandali. Hindi niya ito pinansin at nagbuntong hininga lang siya ng malalim. Anong problema? Tanong ni Caleb habang ang mga mata ay nasa TV pa rin. I missed her so much. Sagot niya sabay kinuha ang beer na nasa coffee table. So damn much. Sino? Si Mia? Ilang beses mo na bang binisita ang bahay niya pero hindi ka pa rin niya kinakausap. Napailing-iling ito. Nagbuntong hininga ulit siya. Hindi ko na rin alam ko ilang beses. Pero hindi niya malang ako nilalabas para makapag-usap kaming dalawa. Ano nga ulit ang label ninyo? Medyo sarcastic ang tono ng boses ni Caleb. Kaya sumama ang tingin niya dito at bahagya na lang tumawa si Caleb. Bakit ka ba affected sa pag-alis ng maid mo? Ano bang meron kayo? May relasyon ba kayo? Naging kayo ba? Hindi, sagot niya. Nagkaamin ba kayo ng feelings? Umiling si Nathan. Hindi rin. Sinabi ko sa kanya na baka gusto ko siya pero hindi pa ako sigurado sa feelings ko. Kung gano'n, anong dinadrama-drama mo riyan? Tanong nito sabay irap. Well, hindi naman alam ni Nathan kung ano ang dapat niyang sabihin. Gusto mo talaga siya. Oh, wait. Nangaasar siya nitong tiningnan. O kaya naman baka mahal mo na siya? Yeah. Pag-amin niya sabay buntong hininga. I think mahal ko na siya. Iyon naman pala eh. Napailing pa ito. Kaya naman pala kung makapagdrama ka ngayon, akala mo naman eh naging kayo. Nagbuntong hininga lang siya. Napailing naman sa kanya si Caleb. Hindi kaya dahil sa pagbibigay mo sa kanya ng mixed signal kaya siya lumayo sa'yo? Wika ni Caleb. O baka naman napagtanto niya na ayaw niya na dito sa bahay mo dahil sa nagsiselos ang lalaki na tunay niyang mahal, which is si Ralph. Nagdahil sa sinabi nito ay mas lalong naging madilim ang mukha niya. Nang aasar na tumawa lang si Caleb pero nagbigay din ng advice kalauna na medyo matino naman kahit papaano. Nalaman ng magulang niya mula kay Caleb kung anong nangyari sa kanya kaya
Gano'n na lang ang gulat ni Nathan nang bigla na lang sumulpot ang mga ito sa ancestral house nila. Ano pong ibig niyong sabihin mo? Nagugulahan na tanong ni Nathan sa magulang na nagsabi na alam na nila kung anong dahilan kung bakit lumayo sa kanya si Mia. Inalam namin ng iyong ama ang dahilan kung bakit tilay naging malungkot ka nitong mga nagdaang araw. Wika ng kanyang ina. At nalaman namin ang tungkol yun kay Mia Villavicencio, ang ampon ni naman ng Solen at Sandro, ang tunay na anak ni na Achilles at Sabel. Kung ano ang dahilan kung bakit siya lumayo sa'yo, ay alam na din namin ng iyong ama. Kung ganoon, ano po bang dahilan ng paglayo niya sa akin? Ang tunay niyang mga magulang, siya ang dahilan kung bakit namatay ang lolo mo, ang aking ama. Po? Ang naisatinig niya dahil sa labis na pagkabigla. Silang dahilan kung bakit siya nawala kaagad, kung bakit hindi ko na siya nakasama ng mas matagal, kung bakit hindi mo ba lang siya nakalaro. Hindi nagawang makagalaw ni Nathan sa kanyang kinatatayuan dahil sa sinabi ng kanyang ina, na ngayon ay umiiyak na at yakap ang ama. Ipinaliwanag ng mga ito sa kanya ang tunay na dahilan at kung ano nangyari. Ganun pa man ay nanatili ang pagkabigla sa mga nalaman. Nagkaroon ng gulo sa isip niya. Marami siyang mga tanong. Maraming mga haka-haka. Gulong-gulo siya dahil pakiramdam ni Nathan ay pinagtaksilan niya ang lolo niya dahil umibig siya sa anak ng mga tao na isa sa mga dahilan ng pagkamatay nito. Pero mas lalo rin na naging malinaw para sa kanya kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman para kay Mia. Mas lalo niyang nasabi sa kanyang sarili na kinain niya nga talaga ang kanyang sinabi noon. Mahal niya si Mia at ang sinabi niya noon na ang pag-ibig ay isang laro na hindi na dapat seryosohin. Isa na siya sa seryosong naglalaro ngayon. At sa larong yon, hindi niya alam kung dapat ba siyang magpatuloy o umayaw na. Hindi niya alam kung ano bang mas dapat niyang piliin. Ang pamilya niya ba o ang babaeng minahal niya? Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Tanong ni Ralph kay Mia. Andito sila ngayon sa rest house nito na walang nakatira. Nagpasya siya na dito na muna siya tumuloy dahil gusto niyang mapag-isa. Palagi na lang kasi nasa bahay nila si Nathan kaya hindi siya makapag-isip ng maayos. Oo, ayos lang ako dito. Salamat nga pala ulit sa pagpayag mo na dito muna ako tumuloy ha. Ngumiti naman si Ralph. Nako, walang anuman. Wala rin naman nakatira sa bahay na to tsaka para mas makapag-isip-isip ka na rin. Dahil alam ko na kailangan mo ng space. Matagal na silang magkaibigan ni Ralph. Kahit nagaling ito sa mayaman na pamilya ay hindi na nagbagong pakikitungo nito sa kanya. Sa tagal nila na naging magkakilala ay alam na nito kung anong problema at kung ano ang kailangan niya kahit hindi pa man niya sabihin. Hindi na rin nagtagal si Ralph dahil may kailangan pa ito na ayusin sa asyenda kaya naiwan siya na mag-isa sa bahay na ito. Nilibot ni Mia ang tingin sa kabuuan ng bahay at nagbuntong hininga. Gusto niyang mas makapag-isip-isip siya ng mas maayos. Hanggang ngayon kasi ay nananatili siyang windang dahil sa mga nalaman niya. Gusto niyang ipagtapat ang lahat kay Nathan ngunit nangangamba siya sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Ang nalaman niya kagabi still keeps on haunting her. Para bang hindi siya pinapatulog ng konsensya niya dahil sa kanyang mga nalaman. Kung ganito na lang ang kanyang nararamdaman, ano pa kaya si Nathan na siyang nawala ng lolo dahil nadamay lang? Hindi naman sa sinisisi ni Mia ang magulang niya sa nangyari dahil batid niya na wala rin naman silang kasalanan. Dahil hindi naman nila alam na mangyayari ang barila na yun noong araw na yun. At katulad ni Don Alexander, ay walang awa rin na pinatay ang mga magulang niya dahil sa pagiging sakim sa kapangyarihan ng taong nakalaban ng kanyang ama. Naguguluhan lang siya ngayon. Kailangan niya ng space. Napahilamos siya sa kanyang mukha dahil nagbabadya na naman na tumulo ang kanyang mga luha. At gano'n na nga ginawa niya habang nanatili siya sa rest house ni Ralph. Pinag-isipan niya ang lahat, kung anong mga dapat niyang gawin para kahit papaano ay mabawasan ng sakit at guilt na nararamdaman niya. Kasalukuyang nakaupo si Mia sa mahabang sofa. Sa loob ng 2 araw na pagkakakulong niya sa loob ng unit niya, maraming mga bagay ang pumasok sa isip niya ngunit hindi niya alam kung paano niyang sisimulan ang lahat dahil lagi na lang siyang pinangungunahan ng takot niya.
Bahagya rin na kumunot ang kanyang noo dahil sa sunod-sunod na pag-doorbell. Wala naman siyang inaasahan na bisita ngayong araw at wala ring sinabi sa kanya si Ralph na darating ito. Tumayo siya at lumapit sa pinto sa pag-aakala na si Ralph ang nasa labas at bigla na lang ang pagbisita nito sa kanya. Pagbukas niya ay laking gulat niya nang makita ang mag-asawa na parehong may ngiti sa kanilang labi. Unang kita pa lang nila sa kanila ay alam niya ng magulang ito ni Nathan. Lalo pat sobrang laki ng pagkakahawig ng lalaki na nasa kanyang harapan kay Nathan. Para bang ito ang old version Nathan. Ikaw ba si Mia Villavicencio? Tanong sa kanya ng ginang na nasa late 50s na. Pero kitang-kita pa rin ang kagandahan na taglay ng tumango at nagsalita ulit ito. Ako si Calesta Baltazar, ang ina ni Nathan. At siya naman ang ama niya na si Ronan Baltazar. Tumango si Mia. Nagtataka siya kung bakit nasa harapan niya ang mga ito ngayon. Ano pong kailangan niyo sa akin? Maaari ka ba naming makausap? Tanong ng ama ni Nathan. Nag-aalangan man ay tumango si Mia at hinayaan niya na makapasok sila sa loob. Ano naman pong nais niyo na mapag-usapan natin, ma'am? Sir? Nag-aalala na tanong ni Mia habang nasa sala sila. Nakaupo siya sa pangisahang sofa habang mag-asawa ay nasa mahaba sa kanilang harap ay merienda na hinanda niya para sa kanila. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy. Nandito lang kami dahil gusto ko namin makausap tungkol sa nangyari sa aking ama na si Alexander at sa mga magulang mo. Wika ng ina ni Nathan kaya natigilan siya. Sinabi sa amin ni Manang Solen na alam mo na kung anong totoo. Nagbaba siya ng tingin. Nag-aalala sa kung ano ang susunod nitong sasabihin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit sa'yo dahil napakabata mo pa noong mangyari iyan. Sabi ni Calesta nang mapansin ang takot sa kanyang muka. Kung ano man ang nangyari noon ay labas ka na ron. At hindi mo rin kailangan ng mangamba dahil maging sa magulang mo ay wala na akong galit. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin siya dito at ngumiti naman ito ng matamis sa kanya na para bang sinasabi ng mga ngiti nito na wala siyang anong dapat ipag-alala. Aaminin ko noon ay nagalit ako sa iyong mga magulang kahit patulad ng aking ama ay pinaslang din sila. Ngunit habang tumatagal ay napagtanto ko rin ng mga bagay-bagay. Lalo na nung makausap ko si Nathan. Naging malinaw sa akin ang lahat. Binaksan ko ang aking sarili at puso para magpatawad. Dagdag pa ni Calesta. Walang kasalanan ng mga magulang mo sa nangyari sa aking ama. Dahil hindi naman nila ginusto yun. Hindi nila alam na mangyayari yun sa kanya. At tulad ng aking ama, ay naging biktima rin ng magulang mo ng kasamaan ng taong nagpabaril sa kanila na sa ngayon ay nakakulong na at habang buhay na pagbabayaran nilang kasalanan na nagawa nila. At aaminin ko na may mali rin ako. Hindi ako magmamalinis. Nagkamali ako dahil hindi ko muna sinubukan na intindihin ang lahat ng mga nangyari. Nagpakain agad ako sa galit ko. At inihingi kong kapatawaran sa iyo ngayon. Sana'y mapatawad mo ako sa pagkakamali kong yon, Mia. Hindi naman namalaya ni Mia na kusa na palang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa sinabi ng ina ni Nathan, tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit habang paulit-ulit na sinasabi na kahit kailan ay hindi ito nagalit sa kanya kung kaya'y binigyan ng mga ito ng trabaho at lupa ang mga taong umampun sa kanya para kahit papaano ay mabigyan siya ng maayos na buhay. Patawarin niyo rin po ako. Hikbi niya habang yakap siya nito. Wala kang kahit na anong dapat ihingi sa akin ng tawad, Mia. Hindi mo kailangan na humingi ng kapatawaran. Sagot nito habang hinahaplos ang likod niya. Napapaiyak naman siyang lalo. Hinintay siya ng mga ito hanggang sa kumalma na siya tumigil sa pag-iyak. Nag-usap ulit sila pagkatapos noon but this time ay wala na ang takot at pangamba niya dahil nilinaw na sa kanya ng ina ni Nathan na hindi ito galit sa kanya dahil sa mga pangyayari noon. Tila ba'y natanggalan siya ng tinik sa dibdib ng dahil doon. Alam din namin na nagkakamabutihan kayong dalawa ngayon ni Nathan.
Ang ama ngayon ni Nathan ang nagsasalita. Wala kahit anong tutol sa kung ano man ang mga nararamdaman niyo para sa isa't isa. Sa katunayan ay masaya nga kami kung ano man ang meron kayo ngayon. Pansin din namin na malaki ang naging pagbabago sa aming anak magmula nang makilala ka niya. Kaya masaya kami dahil alam namin na nagbago siya. Dahil natagpuan niya ng babae na para sa kanya. Kaya gusto namin na kahit ano man ang naging pasyon niyong dalawa, ay nandito lang kami para suportahan kayo. Ngumiti at tumanguri ng ina ni Nathan. He's right. Hindi namin kayo pagbabawalan ng dalawa. Napansin ko rin na malaki talagang pinagbago ni Nathan magmula nang makilala ka niya. Si Nathan ang tipo ng tao na matigas ang ulo at mapilit. Kapag gusto niyang isang bagay, ay gagawin niyang lahat para makuha kahit pasapilitan. Pero ngayon, hindi niya pinagsisiksikan ang sarili niya. Kahit pa alam niya kung nasan siya ngayon. Kahit pa gustong gusto ka niya makita at makausap ay naghintay siya hanggang sa maging handa ka na makausap siya. Because he respects you. Alam niyang gusto mo munang mapag-isa. He just wanted to make sure na ayos ka lang. And he's fine with that. Calista smiled. Believe me, Mia. Mahal ka ng anak namin. He loves you more than anything in this world. He may be cold and acting like he doesn't care sometimes. Minsan naman ay masamang ugali niya. But when I say he loves you, sigurado ako doon. Nag-iwas siya ng tingin at napangiti. Masaya ang puso niya sa kanyang mga narinig. Galing na mismo yon sa bibig ng magulang ni Nathan, kaya naman ganun na lang ang saya na nararamdaman niya na para bang tumatalon na rin ang puso niya dahil sa labis na pagkatuwa. Bihira lang kung magmahal. At seryoso si Nathan. At kapag nagmahal ang anak namin, ay alam namin na panghabang buhay. Kaya alam namin na ikaw ang magiging kasama niya habang buhay. Nanatili naman siyang tahimik habang nakatingin sa magulang ni Nathan. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siyang kasaya ngayon. Mahal siya ni Nathan? Kung nasan man si Papa ngayon, alam mo na masaya rin siya dahil natagpuan na ng apo niya ang babaeng mamahalin niya ng tunay. Ngumiti si Calista. Kaya hindi mo kailangan napigilan ang sarili mo. Hayaan mo ang sarili mo na ibigin siya dahil walang magiging problema sa amin ni Rowan kung ano man ang magiging pasyon yung dalawa ni Nathan. Maraming salamat po. Umiiyak na sabi ni Mia. Muli namang lumapit sa kanya ang ina ni Nathan at niyakap siya. Masayang masaya si Mia at ang puso niya dahil hindi niya na kailangan pa napigilan ng kanyang sarili at ang puso niya. Malaya niya nang mamahalin si Nathan ngayon na may basbas na siya mula mismo sa mga magulang ni Nathan. At alam niya rin na kung nasan man ngayon ang tunay niyang mga magulang, ay magiging sobrang saya nito para sa kanya. Hindi pa siya umibig nito. Si Nathan ang unang lalaki na minahal niya at alam na rin ni Mia na ito na rin ang huling iibigin niya. Dahil sa sunod-sunod na pag-doorbell ay nakatingin silang tatlo. Nagpaalam si Mia sa mag-asawa na pagbubuksan lang kung sino man ang nasa labas, pero sinundan din siya ng mga ito. Mia! Niyakap siya na mahigpit ni Nathan. Nang lumayo ay kinulong nito ang mukha niya na mainit nitong palad. I'm glad you're safe. Ano ginawa sa'yo nila, Mommy? Nagalit ba sila sa'yo? Sinabihan ka ba nila na lumayo ka sa akin? Nathan, anak. Wika ng ama ni Nathan. Ano bang akala mo sa amin ng mommy mo? Mga kontrabida para awayin namin si Mia at utusan siya na layuan ka niya? Bakas naman ang paggalito sa mukha ni Nathan. Then? Siyempre hindi namin gagawin yun, anak, ano? Umiyak lang siya pero hindi namin siya sinaktan o pinagsabihan ng kung ano. Naiinis kami sa'yo dahil matigas ang ulo mo. Pero hindi naman namin idadamay ang nagpapasaya sa'yo. Mas mahalaga na siya kesa sa'yo sa amin ngayon. Sabi naman ng ina ni Nathan. Naniniguro namang tiningnan siya ni Nathan at tinanguan niya naman ito na sinasabi na totoo nga ang sinabi ng mga magulang nito. You know what, sweetheart? I think kailangan muna natin silang iwan. Sabi naman ng ama ni Nathan sa asawa.
Iniwan na nga sila ng mag-asawa at sinabihan naman niya si Nathan na kung pwede ay sa living room na silang mag-usap. Gustong gusto niya nang yakapin ng binata pero pinipigilan niya lang talaga ang sarili niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya. Sinabi sa akin ni Manang Solen, your mom. At sinabi niya rin na nandito sila mom kaya agad akong pumunta dito. Akala ko kasi inaway ka nila. Sagot ni Nathan. Though nagkausap naman na kami ng mga magulang ko, pumunta pa rin ako dito para makasigurado. And I'm glad you're okay. Inabot muli ng kamay nito ang mukha niya. Puno ng sakit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya at hindi niya alam kung anong dahilan nun. You don't like me? Tama bang sinabi sa akin ni Ralph na hindi mo ako gusto? Kumurap siya. Ha? Naguguluhan siya sa sinasabi nito. Saan niya naman nakuha ang mga yun? Hinaplos nito ang mukha niya para bang madudurog ang kanyang puso habang nakatingin sa mga mata nitong may mga butil ng luhang nahuhulog. Bago ako pumunta dito ay nakausap ko si Ralph. At sinabi niya sa akin na hindi mo ako gusto. At wala akong chance sa'yo. Nung umalis ka sa bahay nun, nung ko napatunayan kung anong tunay kong nararamdaman para sa'yo. Mahal kita, Mia. Mahal na mahal kita. Kaya please tell me kung anong kailangan kong gawin para magustuhan mo rin ako. I can't live without you. Ikaw lang ang tanging babae na nagparamdam sa akin ito. Bumaba ang kamay nito sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Yes, I was a playboy. Pero handa akong magbago para sa'yo. Kung iniisip mo rin na may sakit ako dahil kung sinong-sinong babae ang sama ko sa kama, I always have myself checked at wala akong sakit kaya hindi mo kailangan na mag-alala kung sakali na yun man ang dahilan kung bakit hindi mo ako magustuhan. Maliban doon ay wala na ako naiisip na dahilan para hindi mo ako magustuhan. Please sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para magustuhan mo rin ako, Mia. Nakahanda akong gawin lahat. Mas lalo namang napakunat ang noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo, Nathan? I love you, Mia. I love you so much. Pinisil nito ang kanyang palad. Love me? Please? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Mahal din naman kita. Biglang nagliwanag ang mukha ni Nathan na para bang nakarinig ang mga mahiwagang salita. Mahal mo rin ako? Marahan siyang tumango bilang sagot. Mas lalong nagalak naman si Nathan. Hindi ka na galit sa akin? Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Umalis lang ako sa bahay para makapag-isip. Matapos ang lahat ng nalaman ko. At dahil nag-aalala rin ako na baka ay nagalit ka rin sa akin. Pero nakausap ko ng magulang mo kaya wala na akong dahilan para pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal din kita, Nate. I love you too. Bigla na lamang nitong pinaglapat ang kanilang mga labi kaya hindi niya na natuloy ang sinabi niya. Pero sabi sa akin ni Ralph ay hindi mo ako mahal at siya raw ang gusto mo. Sumbong nito na magiwalay ang kanilang mga labi. Mahina siya natawa. Naku, hindi yan totoo. Magkaibigan lang kami. At may iba naman siya nagugustuhan. You don't like him? Hindi nga po. Tumaas ang sulok ng labi ni Nathan. Ako lang ang mahal mo? Tumango siya. Oo, Nathan. Ikaw lang. Kinulong niya ang mukha nito sa mainit niyang palad. Mahal na mahal kita. At hindi mo alam kung gano'ng kasaya dahil pareho tayo ng nararamdaman. Only heaven knows how happy she is right now. Ang taong akala niya hindi siya magagawang mahalin noon dahil sa malayong agwat ng estado nila sa buhay, ay sa wakas, mahal na rin siya. Ako rin naman, love. Hindi mo rin alam kung gaano akong kasaya dahil sa wakas. Naranasan ko na rin ang tunay na pagmamahal na akala ko'y hindi ko na mararamdaman noon dahil halos sumumpa ako na kahit kailan ay hindi ako iibig.
Masaya ako na sa'yo ko naranasan ang lahat ng to. Masaya ako na sa'yo ako umibig. You didn't know how happy I am dahil sa wakas nasabi ko na kung gaano kita kamahal. At sabik na pinaglapat ulit nito ang kanilang mga labi. Matapos ang lahat ng yon, ay pinuntahan nila ang puntod ng lolo ni Nathan na si Alexander sa Pueblo, Vizcaja. Kasama nila ang mga magulang ni Nathan at ang mga nag-ampon sa kanya. Doon ay pinaalam nila dito ang relasyon nilang dalawa at humingi na rin sila ng basbas. Binisita rin nila ang puntod ng tunay niyang mga magulang at nagpaalam at humingi na rin sila ng basbas sa mga ito. At matapos mapatunayan na siya nga nag-iisang anak ni Achilles at Sabel, ay nakuha niyang yaman na nakalaan para sa kanya. Nag-aral si Mia sa kurso na noon pa man ay gusto niya na. Binigyan niya ng maayos na buhay ang mga umampon sa kanya at pinaramdam niya sa kanilang kaginawaan sa buhay na deserve nilang maranasan. Matapos niya makapagtapos sa kurso na gusto niya, ay ikinasal sila ni Nathan at sinundan din ang kasal nila ng kasal ni Louisiana at ni Ralph. Samantalang matapos ang lahat, masaya si Nathan sa lahat ng mga nangyari. Masaya siya na maging alipin ng pag-ibig na dati ay sinasabi niya na isang laro lang. Masaya siyang sabihin na kinain niya ang lahat ng mga sinabi niya noon at wala siyang kahit anong pinagsisisihan dahil nahanap niya ng kasiyahan niya. Nahanap niya ng forever niya sa piling ni Mia. Sinubok man ng revelasyon at pagsubok sa buhay ang pagmamahalan nila sa isa't isa, sa huli ay sila pa ring dalawang nakatadhana na magkasama habang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!